Okay ka lang? Ano nangyari? Masusukahan na, pag bilang ka masusuka. May naramdaman ka ba? Nakita ko doon na. Anong naramdaman mo? Guys, nandito na ako ngayon sa UP at papunta na ako sa venue. Malapit na mag-alas 3. Ito lang sinuot ko. Napaka-simple. Kasi makulimlim na naman. So, yung na namin ang sarili namin. Pag ulan, pasensya na kung ganito ang boses ko kasi medyo may sipon. At kakainom ko lang ng gamot. Masakit din ang lalamunan ko. Tara, puntahan natin sila. Tingnan natin kung sino na nandito na. Kita natin yung mapa. So mula rito, ito rito, siko tayo rito, rito, tapos pabalik dito para mabilis na lang dito. Sila ba lahat yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron pang hindi nakakarating. Si Sis Daisy, nasa na? Nandiyan na si Sis Daisy? Ay, ito na yung say ko sa'yo. Hoy, pag ano tayo, thank you basta tayo, magamit ako lang mo. Nandiyan na, nakita ko siya kanina, para sa paano lang muna. Thank you effective ba talaga to? Mukhang ayos. Parang magluluto. Nawal kang pagkatutong taon natin. Kabay, aero sa mga fans mo. Dapat mag-start ka na sa vlog mo. Nagawa muna ako ng page. Fully prepared. Guys, ready na ba kayo? Alis na tayo, alas 3 na eh. Okay na ba kayo? Mukhang nagkakamabutihan na sila dun ah. Kompleto na tayo. 1, 2, 3. Okay na tayo? Okay na. Game! Sis Ruth, kamusta naman? Anong masasabi mo sa mga hindi nakapunta? Sayang. Sayang ma. Ikaw Dani ka, medyo mahihain ka. Sir, at sa susunod po, pinapangako pag magandang tempo natin, wala tayong kabalahan, sasama po ako. Excited din po ako eh. O sana po makapunta tayo sa Batangas. Malawak po ba yung lugar nyo doon na pwede nating mag-meet up tayo tapos pupunta tayo sa isang lugar na Meron dong isang resort sa Cuenca, Batangas, talagang bukid. Maganda yan. Bukid Maganda talaga. pag bukid. Sana Wala masyadong amenities, talagang bukid talaga. Sige ho. Mukhang malayo pa po. Punta ninyo tapos Oo nga, mahirap sasaglit pumaksa lang eh. kayo. Sayang naman ho. Sasaglit lang pala basta kayo. importante nakita ko kayo. May natutunan naman ho sila. Thank you po. Marami akong natutunan sa inyo. Sige. Dami ko po natutunan. Meron ba? Meron po, tinake note ko nga po. Alam niyo po, ang sa buhay, sabi ng Biblia, lagi kayong makikinig sa payo ng nakakatanda kasi sila yung mas maraming nalalaman sa atin. Diba sabi ng Bible, yung kulay ng buhok nila, yun ang patunay na, parang yun eh, parang medal yan nila. Siguro familiar kayo kay Atom Incognitus. Yun. Matagal na Familiar siya, familiar. Sikat talaga to. Si Atrom Incognitus, siguro kung mapapansin niyo, na siya ay isang filosofong tao. Makulit,
palaaway, magulo, ako yun. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ganun ako. May mga times lang kasi sa Facebook page and Facebook group na hindi ko talaga siniseryoso. Kaya minsan talaga nang gugulo lang ako out of fun, nagiging katuwaan lang. Pero maging seryoso man ako, siguro ito yung pagkakataon yun. Kaya naisipan kong gamitin yung real name ko, real identity, real picture. Dahil na nandito na ako sa stage ng paranormal quest o paranormal pursuit of wisdom na siniseryoso ko na ito. Pero paminsan-minsan, pilosopo pa rin ako. Yun. Kailangan yun sa buhay. Pero bakit nga ba ako gano'n? Siguro gano'n kasi nung bata pa ako, mas gusto ko kasi yung light, yung magaan lang ang usapan, hindi tayo masyadong seryoso, hindi tayo masyadong panapik. Yan. Nandun lang yung pagiging light, magaan ang usapan, magaan yung flow ng conversation. At the same time, marami tayong natututunan. Isa pa sa style ko yung pagiging skeptic. Siguro, kilala nyo naman ako ng skeptic, mamanghamon, mamang-challenge. Kahit mga mangkukulam, minsan nahamon ka, di ba? Napapansin nyo. Naghanap ako ng mangkukulam para ipakulam ang sarili ko. Bakit ko ba ginagawa yun? Siguro, yun yung style ko para hanapin yung katotohanan. Kasi hindi palaging pwede na lang sakyan natin kung tinuturo sa atin. Hindi lahat ng bagay na inilalagay sa isip mo dapat mong tanggapin. Kung isa may pagkakataon na dapat mong hamulin o i-challenge mo yung iba't ibang information na ibinibigay sa'yo. Hindi tayo mga baby na spoon feeding. Kung ano yung isinubo, yun ang kakainin. Kasi naniniwala ako na tayo mature. Nandito na tayo sa maturity para i-challenge yung iba't ibang information, iba't ibang idea na ibinibigay sa atin. Kaya kapag ginawa natin yon, siguro may iwasan natin yung maligaw o maging alipin ng mga ideologies ng iba't ibang tao. Kaya iyon yung style ko. At siyempre, umaasa ako na marami pa akong kaibigan sa inyo. Hindi lang dito, hindi lang sa Facebook page or Facebook group. Sana sa darating na mga panahon, darating na time, magpatuloy pa tayo. At marami kaming matutunan sa inyo at the same time kami rin makapag-share ng knowledge sa inyo. Yun lang po. Bago pa ako nakilala sa Dream Team Paranormal, meron pa isang paranormal group na kinuha ko and sila yung nagbigay nung pangalan sa akin doon na Hero. Kasi hangin daw, so alam bakit. 17 lang ako na or 16 lang ako. Pero bago nun, siguro background tungkol sa akin, bata pa lang ako, inumulto na. Kasi kwento ko naman na siya, pagkalabas ko pa lang, lolo ko na, patay for 20 years, inikita na ako. Ang nagsabi pa yung mga nerd. Ano nga ba yung gagawin natin ngayon? Marami nagtatanong, ano pong gagawin natin? Maghanap po ba tayo ng multo? Papasok po ba tayo ng haunted house? Ano pong gagawin natin? Ito po ating ginagawa is basic paranormal investigation and seminar and tour. Iwasan naman ako, kung matatakot kayo, isarili ninyo, mamaya meron tayong sharing time. Doon natin ilalabas yung takot natin. In the psychic approach po sa paranormal, you go beyond what you can see, hear, lahat. Nalagpasan mo lahat yan. Kasi mag-hypen ka na. Yung mga bagay na hindi nakikita ng normal na tao, pwede mo makita, marinig, maramdaman. Or minsan, yung may mga instances here, alam mo lang. Wala ka nakita, wala ka narinig, wala ka naamoy, wala ka nakuha, pero alam mo meron. Alam mo nandun na yun na yun. Ano yung mga experience mo? In the midst na lang ba bigla kang makakakita? Kailan siya nag-start? Nag-start siya nung around nasa 11 years old ako after yung experience ko nun nagpunta kami ng Cavite sa isang retreat. After nun, 1 week na hindi ko alam kung panaginip siya o ano, pero basta alam ko pa nagigising ako na amoy ko pa rin yung nilulutong laman ng tao. Nakadaling ka sa impyerno for 1 week. Pabalik-balik ka at the age of 11. Gusto kong i-test yung inyong psychic abilities, psychic tendencies, kung ano yung makikita ninyo, kung bakit tayo huminto rito. Dito sa puno na yan, yung puno na yan, no, yung itong malaking to. Gusto kong tingnan ninyo gusto kong itas yung retrocognition ability ninyo. Yung puno na yun na may tao.
sa'yo nasa kaliwa. Oh, yun yung nasa yung tinatapatan ko mismo. Oo, yan. Tingnan ho ninyo yan. Bibigyan ko kayo ng 5 hanggang 10 minuto para obserbahan. Kaya meron tayong notes. Gusto kong isulat ninyo sa papel. Isulat ninyo yung mga nararamdaman nyo, nakikita ninyo. Diyan sa puno na yan. Walang magkikwento sa katabi. Ito yung purpose natin. Gusto namin na matingnan natin gaano ka-reliable yung psychic ability ng bawat isa nang walang nagkikwento. Sandoval tsaka si Lawrence yun, si Lawrence. Hello. Hello. Ano masabi niyo sa mga di nakapunta? Ano daw nasabi? Maingit kayo. Maingit kayo. Sayang hindi nyo nakita yung... Sana nabasa din kayo sa ulan. Hindi naman nakapayong naman. Hindi nyo nakita, hindi nyo na-experience yung pina-experience ko kanina. Sayang. Sayang. Next time na lang. Dahil daw po siya, sasayaw siya ng budo. Na hanggang ngayon na-experience ko pa. Parang sumasama siya. Hala, kaya tatag. Wag naman. So, ito guys, ito po yung tinatawag nilang Palma Hall. Hindi ko po kayo bibigyan ng idea kung ano yung nasa building na to. Pero ito po ay isa sa haunted na building daw dito sa UP. Gusto kong subukan ninyo ulit ang inyong senses kung gaano ba ito ka-accurate. Sa second floor, tingnan niyo yung second floor. Tapos, subukan nyo ring buksan ulit yung senses ninyo. Katulad nung hamon ko kanina doon sa puno. Sabay-sabay din yung buksan yung inyong senses. Sense of sight, sense of hearing, smell, feeling, and ano pa? Taste. Yung taste kasi, ano na siya, connected na siya sa sense of feeling eh. Sense of feeling na rin siya. Sa second floor, yung sinasabi nilang pinaka-haunted. Sa bandang CR. Sana ko makuha. Sa gilid kasi ang daan ko nung lagi. Say bye. Say bye sa Palma. Admin Ver Kawai sa mga hindi nakapunta. Hello. Kumusta? Malapit na kami dyan dumating sa Pilipinas. Ay, yung mga pasalubong namin nauna na po dyan. Sis Ice, wala ka bang bati? Kung nandiyan, Misis. napagalawin na yung bato ko.
Mamaya mag-share ka sa amin yung mga knowledge mo. Parang dagang na nabulok. Dito, itong part na to, hanggang doon sa gilid, pwede nyong lakarin. Nasaan na ba sila? Oo, dapat hindi talaga. Guys, ito naman yung second hotspot natin. Ito yung pinaka-haunted daw na hall dito sa UP. Tinatawag na Benitez Hall. Nakita nyo naman kanina doon. Ito yung pinaka-haunted na hall daw dito sa UP. Okay ka lang? Ano nangyari? Masusukahan na, pag bilang ka masusuka. May naramdaman ka ba? Napita ako doon na. Anong naramdaman mo? So ito yung tinatawag na Benitez Hall, pinaka-haunted daw na building dito sa UP. Maraming mga kwento-kwento na nagsisipaglitawan dito. Katulad na lamang nung yung painting daw na nandyan sa entrance. Nandito tayo sa gilid pero yung painting daw na nandoon sa entrance ginamitan daw ng abo ng mga deans na namatay na rin. So yung pangalang Benitez Hall nanggaling to sa isang pangalan ng isang dean, Benitez, na namatay. At every time daw na pupunta siya, every time daw na may bagong teacher, lagi daw siyang nakikinig, nag-o-observe. Familiar ka sa lugar dito? Palong yun. Dito sa mismong lugar na to? Ito na ba yung language? Oo. Ano yung mga experience mo dito? Sound ditong part yung mga sinasabi na meron daw. 11 years ago po yun, pero third floor kasi kami, so malapit sa hagdan yung classroom namin. Malapit na sa may painting. Padalas. Dito kita yung hall eh. Nandito sa gilid. Tanaw. Usually malapit sa hagdan kasi every time yung klase namin was 9 to 12, 9 ng hapon to 12 ng hapon. Saturday, so hindi mo nagtatakbuhan lang sa balahan. Nandito na tayo ngayon sa, malapit na tayo matapos. Meron pa tayo isang last stop, pero dito muna natin titingnan kung sino yung mga tumugma sa ating mga kwento ng mga estudyante sa UP and yung mga experience natin kung nagpa-complement ba o kung tama ba yung ating mga nakita o naramdaman. So, galing tayo ng occasion kanina at dumiretso tayo sa Palma Hall. Tinatawag nilang AS, dito sa tawag na AS. Arts and Sciences. Dito sa tax lot na to, sa Palma Hall, yung ilaw niya. Nanggaling yung pangalang Palma Hall, kaya Rafael Palma, ika-apat na presidente ng UP. So, sino dito nakakalam sa kwento ni Marisa? Sino nakakalam sa kwento ni Marisa? Sino nakakakilala ka Marisa? Kilala rin siya sa pangalang Marita. Si Marisa o si Marita, siya yung sikat na multo ng Palma Hall. Sila Marita. Merong kwento na meron daw isang sikat na babae, napakagaling mag-theater act siya, magaling siya mag-drama.
Pero dumating sa point na hindi na siya sikat, nalaos-law siya. So ano nangyari is, dumating yung mga bago at mga mas batang magagandang mga artista, mga estudyante. So ano din nangyari is, nagpakamatay siya. Kasi nawalan siya ng part, parang nasaktan siya doon. Nagdikti daw siya doon sa building na yun. Which is yung kaluluwa niya, yun yung nagpaparamdam sa Palma Hall. Kaya ako sinasabi sa inyo na tingnan niyo yung second floor, kasi sa second floor, nandito yung part daw na nag-play, nagsising, yung mga nagre-reaction, yung mga nagdadama-dama. Dito doon nagpaparamdam si Marisa sa second floor na to. Sumasabay siya sa mga kumakanta, sa mga pag nasa chorus na banda. O di kaya yung mga drama na may mga inaake, yung mga pila inaake. Bigla siya sumasali sa eksena. Yun daw yung kwento ni Marisa. Dito na tayo ngayon sa, malapit na tayo matapos. Meron pa tayong isang last stop, pero dito muna natin. Titingnan ko si... Yes po. Ito nga, UP Film Center. Dito na tayo. Oy guys! Kilabutan ako, banda. Tignan mo yung... Dapat po balahibo ko. Ate ay... It's either Music Hall or UP Film Center. Malayo na sila. Tignan mo yung balahibo ko. Oh, tignan mo yung braso ko. Oo nga, tumatayo nga. Bakit? Originally, dito talaga tayo eh. Tignan mo, mas. Anong meron dito? Sigaw to. Tumas yung balahibo ko. Dito na. Sa lahat ng pinuntahan kong lugar, dito lang tumas ang balahibo ko hanggang likod. Sinasabing may mga shadow people daw na makikita. Tingnan natin kung meron tayong makukunan. Sa may tower sa ilalim. Pwede na natin i-discuss yung discussion natin. Sa ilalim. Ang putik. Ang putik. Yes po. Di ba pincenter yan? Kala ko pinararin kaya sa kanamo. Kala niyo po. Oo. Dito tayo sa tower. Dito yung daan. Ang putik. Ayaw ka dyan.
May tao ba sa taas? May tanong ako. Hmm. Ano nangyari doon? Sa... Sa tapat nito. Lubog. Iba yun, iba doon eh, compared dito. Double whammy siya. Hindi. Dito kasi ako dati, dito kami may naramdaman. May Sa naramdaman tapat lang naman. Start na tayo sa ating sa discussion para naman makauwi na rin kasi anong oras na? Supposedly, dapat mga 8. Hindi talaga naaalis ang kilabot ko dito. Dito rin, kami ng girlfriend ko rin may naramdaman din dito. Pagmamahalan. Hindi natakot talaga. Dito may garden dito sa likod eh. May garden dyan. Game na? Anong nararamdaman nyo guys? Ako masaya. Masaya ka? Mabigat ba? Kayo, anong finding? Ako nahanap na ako para... Wala namang unusual, Christian? Pagod. Sarado yung taas ngayon eh. Nakasarado na siya and walang tao. Pag naglalakad ka, naririnig ko, pumapasok sa loob yung sound. Kahit yung lakad lang, pumapasok sa loob. Kaya feel mo, parang may naglalakad. Regarding sa basic o paranormal investigation, katulad nung nabanggit kanina ni Brother Theophilus, ni Brother Ruben, na syempre kailangan nating balansehin yung iba't ibang views at yung iba't ibang pananaw. Kung isa ng isang bagay, hindi lang ito nakikita sa isang anggulo. Naniniwala ba kayo doon? Minsan may makikita kayong isang figure, isang bagay, pag tinignan mo siya sa harap, konting triangle. Pero pag binaligtad mo siya, ang makikita mo square. So hindi siya square, hindi siya triangle. It's a pyramid. Naniniwala kayo doon? Yes. Yan. Siguro familiar kayo sa puno ng nyog. Ang puno ng nyog, bilog ang katawan. Pag yan ay pinutol nyo ng ganyang kahaba, at tinignan nyo sa malayo, ang shape niya is rectangle. Tama? Pero pag binaligtad nyo, ang shape niya is circle. Pero anong shape niya? Hindi siya circle, hindi siya rectangle. Ang shape niya is cylinder. Naniniwala kayo doon? Kaya sa ganun ding paraan, pagdating sa basic ng paranormal investigation, Normal yan. hindi lang natin yan tinitingnan sa isang angulo. Hindi lang puro biblical, hindi lang puro psychism, hindi lang puro scientific. Kaya yan siguro yung may pagmamalaki namin ni Brother Theophilus sa aming group, na ang approach namin is holistic. Meron kaming scientific, may biblical, at may psychism. Hindi kami one-sided at hindi kami biased. Binabalansin namin yung iba't ibang pananaw. Okay, ngayon nabanggit kanina ni Brother Theophilus na yung katawan natin hindi perfecto. Subjective yung katawan natin sa failure. Hindi lang sa physical na katawan, ganun din sa spiritual na katawan. Siguro familiar kayo sa Bible na ang tao ay nagkaroon ng kasalanan. So hindi na tayo perfecto in a sense in a physical form at spiritual form. Kaya pasok pa rin yung sinabi ni Brother Theophilus na subject to failure, both physical and spiritual. Kasi hindi na tayo perfect. Nagmana na tayo ng kasalanan. Kasalanan mula kay Adan, pumasok sa sanlibutan, at ang ibinunga nun ay kamatayan. So hindi lang tayo puro scientific, meron din tayong biblical. Kanina nabanggit ni Brother Theophilus yung napahapyawan niya. Meron siyang nabanggit na ilang mga psychological instances, psychological case na kung saan yung nararamdaman natin nakaka-apekto yun sa ating mga senses sa puso na. Pero yung method, paano ba yung step by step? Paano ba yung proseso? Number 1, identifying objectives, purpose. Ang isang number 1 na step ng scientific approach, kailangan isulat niya o sabihin niya sa kagroup niya o sa sarili niya, ano ba yung purpose? Bakit ba niya ginagawa yun? Diba? Kasi hindi magiging successful ang isang investigation kung wala kayong purpose. Walang sense yung gagawin niya. Diba? Magiging useless lang. Karaniwan ng, merong dalawa, karaniwan common, hindi naman palagi, pero merong dalawang common purpose ang isang paranormal investigation using scientific. Number 1, yung isolate cases between place, things, people, and story. Yun yung una, pinaghihiwa-hiwalay natin. Pinaghihiwa-hiwalay natin yung iba't ibang elemento ng kwento ng isang case.
Iniimbestigahan natin yung place, yung lugar, iniimbestigahan natin yung tao, iniimbestigahan natin yung iba't ibang bagay na involved doon sa case. At pang-apat, iniimbestigahan natin yung kwento. Hindi lang siya basta para kang tumira ng shotgun, tamaan ng bahalang tamaan. Merong systematic approach pagka in-apply niyo yung scientific method. Pangalawang objectives na karaniwang ibinibigay, yung knowing the fact. Inalam kasi natin yung katotohanan. Sa isang scientific approach, yan ang mahalaga. Alamin mo kung ano yung katotohanan. At yung katotohanan na yun, supplemented by proven evidence. So, magiging proven fact siya. Naalam yung katotohanan, ano ba yung totoong nangyari sa likod ng mga kwento? Kapag may kwento na may inkantong nang babata sa mga kabahayan, ano ba talaga yung katotohanan? So, isa yun sa primary objectives. At ito, kasama rin to sa objectives na mahalaga rin naman sa isang case. Providing help and assistance. Kasi kahit alam mo ang totoo, kung hindi ka naman nakatulong sa kapwa mo, useless yun. Diba? Kaya sa isang kaso ng paranormal investigation, alam mo na kailangan mong tulungan ng tao at yung tao handang tumanggap ng tulong mula sa'yo.